Minamahal tayo po sama-samang manalangin. Hallelujah. Sa oras na ito, kahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng kanyang banal na salita. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mo pangalang Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Mahal na Panginoon sa dakilang biyaya at pagpapala sa ganitong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, na kami narito, mahal na Panginoon, upang ganapin, O Diyos. Hallelujah, ang iyong banal at dakilang kalooban. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, mga iyong lingkod, tunin na sa ng akin, wala pa akong magagawa. Anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong pag-aalinlangan hadlang sa aming paikinig. Cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, amen. Minamahal, malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Amen. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give the full honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Strada Almeida, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, beloved children, to all the blessed Almeida family, sa lahat ng mga apo at mga manugang ng ating mga pastor, ay patuloy nating ipinapaabot ang pagbati, mga minamahal at pagpapasalamat. Ang mahal na Panginoon ay nagtalaga ng mga tao, mga minamahal, upang patuloy pong mapangalagaan ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon habang ang iglesyang ito ay narito pa sa lupa, mga minamahal. At ganoon din naman, pleasant evening po sa aking pong mga kapwa manggagawa, beloved ko preachers na narito ngayon, na patuloy pong masigasig na inalay ang kanilang buhay upang maging katuwang sa banal na gawain ng Panginoon, sapagkat kung kami lang ay hindi po natin ito kaya. Kailangan po natin ng katuwang. Amen? Kaya nga po patuloy tayong mag-pray na ang Panginoon ay magdagdag ng mga mag-aani, sapagkat marami ang aanihin, konti ang mag-aani. Sabi ng Biblia, manalangin kayo sa may-ari ng anihin upang siya'y magpadala ng mga karagdagang mag-aani. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ganon din naman sa mga beloved musician, beloved choirs, mga minamahal, at sa Sisters Information, beloved natin Pasid, Sister Grace, mga minamahal na patuloy nating nakakasama, mga minamahal, ito po'y blessing po at pagpapala para sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung Sunday po, mga minamahal, salamat sa tagumpay na binigay sa atin ng Panginoon. Talagang pinagkalooban tayo ng mahal na Panginoon ng maayos at maliwalas na panahon, mga minamahal. Bagamat kumukulimlim, kumukulog, ang akala ko po'y uulan, mga minamahal, talagang mabait ang ating buhay ni Diyos. At simula pa lamang po ng gawain, nagbaptize na po tayo ng 5. Amen. Katapos ng gawain, kung hindi pa ako nagkakamali, parang nadagdagan tayo ng 2, almost 7 souls. Mga minamahal ang nag-receive ng baptism in Jesus' name. Mga minamahal, yung bisita natin, para tayong nagkrusada eh. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon, di ba? Kaya yung pagod ng ilan nating mga choirs na nagbigay ng leaflets, nag-distribute ng leaflets sa ating pong mga minamahal malalapit na kapitbahay, maging sa Sanggali ay nag-distribute po sila ng leaflets. Talagang nagbunga po ito, mga minamahal. Loobin na mahal na Panginoon, as soon as possible, yung mga tumanggap ng bautismo ay atin po itong ma-follow up, mabisita, upang sila po patuloy na makapaglingkod sa ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Meron nga pong binautismuhan sila na umaga, hirap na hirap maglakad, binubuhat nila, mga minamahal, pagpasok doon sa tub. Matanda na po yan, mga minamahal, malapit lamang po dito, kahabagan ng mahal na Panginoon. Pagkatapos ng gawain, pinalakad po mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Talagang biyaya ng Diyos, mga minamahal, habag ng ating mahal na Panginoon sa mga kapatid na natin, mga minamahal, galing po sa iba't ibang mga outreach, malalayo, sila po ay payapa at ligtas, mga minamahal ko na nakarating. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At ating pong ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, ating mga ballpen at papel ng ating mga Biblia. Pakinggan po natin ang mainam ang salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, mga minamahal, mercy and grace to the Gentiles. Mercy
and grace to the Gentiles. Habag at biyaya para sa mga hintil. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Ang sabi po rito ng ating pinag-aaralan, as long, mga minamahal, na we are not came from the descendant of Abraham, Isaac, and Jacob, we are called Gentiles. Hanggang, mga minamahal, hindi po tayo mula sa lahi, lipi, mga minamahal ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ang tawag po sa atin ay mga hintil. Ang sabi po rito ng ating pinag-aaralan, Jews was called to the Hebrew people from the descendant of Abraham, Isaac, and Jacob. Ito po yung tinatawag ng mga Hudyo. Lahat ng mga tao na galing sa descendant ni Abraham, Isaac, and Jacob, ang tawag sa kanila ay mga Hudyo. Sila po ay mga Hebrew, mga minamahal mula sa lipi ni Abraham. Ang tawag po sa kanila ay Hudyo. May nagtatanong, paano po yung tatay, yung nanay, yung lolo at lola ni Abraham? Mga minamahal, hindi po yon galing sa kanya. Mga minamahal, siya po ang galing sa kanila. Mga minamahal, kinonfirm po ito na although na sila po ay mga minamahal, mga loved ones ni Abraham, pero sila pa rin ay pasok, mga minamahal, sa mga tinatawag na Gentiles, hintil, sapagkat hindi po sila galing sa descendant, mga minamahal, ni Abraham, na Isaac, at ni Jacob. Ganon din po tayo, mga minamahal. Hindi tayo galing sa descendant ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya ang tawag sa Pilipinas, sa mga Pilipino, mga minamahal, tayo po ay mga hintil. Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal, wala po tayong, kumbaga sa Bisaya pa, wala tayong labot sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, nagagikan sa mga Hudyo. So we are Gentiles, we are not belong, mga minamahal, sa salvation na sinasabi ng ating mahal na Panginoon. In the first place, start from the very beginning, hindi tayo kasama sa kaligtasan na inihanda ng mahal na Panginoon. Yung kaligtasan ay exclusive lamang po ito para sa mga Hudyo. Amen. Mga minamahal, isingit po natin ang talatang itong kindly from the book of John chapter 4, verse 22, aklat ng Huwad. Ang kabanata ay 4, ang talata ay 22. Sa Tagalog na lamang po, minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, kabanata 4, talata po ay 22. Talatang 22. 22, praise the Lord. Ganito po minamahal ang pagkasabi. Sinasamba ninyo ang hindi ninyong nalalaman, sinasamba namin ang nalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Amen. Amen. Confirm. Biblia ang nagsabi na ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Sabi ng Tagalog, mga minamahal, sa English, basahin natin, you worship ye, know not what. We know that we worship for. Salvation is of the Jews. Sa Tagalog, mga minamahal, ang sabi po dito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang aming nalalaman, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa Hudyo. So, it is confirmed na as long na hindi ka Hudyo, hindi ka partakers, mga minamahal ko, ng kaligtasan. Amen. Isipin ninyong mabuti, mga minamahal. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 11 of the verse 12. Following verse, mga minamahal, we, the Gentiles, we are separated from the Lord. That is because we are not Jews. Tayo po ay hintil. Hiwalay tayo, mga minamahal, sa ating Panginoon. Hiwalay tayo sa ating buhay na Diyos. Basahin natin, mga minamahal, ang talatang ito. Ephesians 2, 11, 12. Medyo bilisan lang po natin para alas 7, itapos na po tayo. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, kabanata 2, talata po ay 11 hanggang 12. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyang tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taibang lupa tungkol sa tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Sundan po ninyo ako ng pagbasa. Kaya nga alalahanin ninyo kayong noong una ay mga hintil sa laman. Amen.
tinatawag ng Diyos na di pagtutuli, niya ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, mga minamahal. Dahil yung marka na ikaw ay totoong Hudyo, ikaw ay isi-circumcise, fleshly circumcise. Tutuliin ka. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Paano daw matutuli ang babae sa noong unang panahon, mga minamahal? Actually, lalaki lang po talaga ang tinutuli. Tinatanggalan ng laman, that is circumcised. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, nung dumating po ang kaligtasan sa mga Hudyo, lahat ng lalaki, mga minamahal, sa panahon ni Abraham, ito po ay tinuli ng ating mahal na Panginoon. Inutusan si Abraham na tuliin ang lahat ng lalaki, bata, matanda, mga minamahal. Maging si Abraham ay tinuli. Alam po ba ninyo kung anong taon tinuli si Abraham? Ilan ang kanyang edad? 99 years old. Tinuli si Abraham. Everybody shout, praise the Lord. Yun po yung marka na ikaw ay Hudyo. Ikaw ay tutuliin. Mga minamahal, si Isaac, 8 months old pa lang siya. Mga minamahal, ay tinuli na po. Mga minamahal ko si Isaac. Si Ismael ay 13 years old. Si Abraham ay 99 years old. Marka na ikaw ay totoong Hudyo, ikaw ay dadaan sa circumcision, mga minamahal, sa pagtutuli. Everybody shout, praise the Lord. Iyang mga hintil, noong unang panahon, mga minamahal, ngayon lamang po yan nangyari dahil maraming mga hintil ang biniyayaan ng ating mahal na Panginoon. At yung circumcision, mga minamahal, ay hindi na lamang po para sa mga Hudyo. May mga lahi din po na tumatanggap na ng mga pagtutuli. Pero yung start from the very beginning, yung circumcision, yung pagtutuli, ito po yung marka, mga minamahal, mula sa lipi ng mga Israel, mga minamahal, patunay na sila po, minamahal ko, ay mga Hudyo. Sa Tagalog, mga minamahal, ang sabi rito sa verse 12, kayo'y mga panahon niyaon ay mga hiwalay kay Kristo. We are separated from the Lord. Dahil hindi nga tayo Hudyo, tayo po yung mga hintil. Imagine, wala tayong part pagdating sa kaligtasan. Wala tayong mga minamahal, wala tayong labot. Wala po tayong pakialam pagdating sa kaligtasan. Hindi po tayo makaka-benefits doon sa kaligtasan na inihanda ng mahal na Panginoon. Let's start from the very beginning. Yung kaligtasan ay para lang sa mga Hudyo. Sabi ng Bible, mga minamahal, we are separated from Christ. We are aliens from the commonwealth of Israel. Sabi ng Tagalog, mga minamahal, hindi tayo kabilang sa bansa ng Israel. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ganun din naman, we are strangers from the covenant of promise. Sabi ng Tagalog, mga minamahal, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng Panginoon, tayo po'y mga tao na walang pag-asa, mga taong nabubuhay, mga minamahal na walang Diyos sa sanlibutan ito. Ang sabi sa English, we are living no hope and without God in this world. Tayo po yung mga taong nabubuhay na walang pag-asa. Kasi wala kang kaligtasan eh. Para ka lang baboy na pinapalaki, pinapakain ng maayos. Masasarap ng mga pinsang pinapakain, pero paglipas ng panahon, kakatayin. Amen? Because we are living no hope. Napakahirap para sa isang tao ang mabuhay na wala kang pag-asa. Amen? Yung mga nagsisuicide, they are living no hope. Yung nagpapakamatay, tumatalon sa building, naglalaslas ng pulso, they are living no hope. Umiinom ng lason, mga minamahal, they are living no hope. Tumatalon sa mga building, they are living no hope. Kasi kung may pag-asa pa sila, hindi sila magpapakamatay. Hindi sila magkukomit ng suicides. Kung meron pa silang pag-asa, mga minamahal, kahit konti lang, hindi sila magpapakamatay. Tingnan mo na may nabalitaan ako, mga minamahal sa YouTube, mga minamahal or sa FB, mga minamahal na merong isang nanay, isang tatay, mga minamahal, binata at dalaga, nag-asawa ng bata pa. Amen. Yet, kung isipin mo, yung pag-aasawa hindi biro. Kailangan matured. Babae matured, lalaki matured. Dahil kapag pumasok kayo sa buhay mag-asawa, makinig kayo mga binata at dalaga, haharap kayo sa mabigat na responsibilidad.
Tiyakin mo, mga minamahal, na mahaba ng iyong bagwis bago ka lumipad. Ini sa sarili mo nga, hindi ka makapabili ng iyong pangangailangan, mag-aasawa ka pa. Di ba? Wala kang ang budget para sa sarili mo. Umaasa ka lang kay nanay at tatay. Tapos, magpupursige ka na mag-asawa. I-double check mo muna yung salary mo. I-double check mo muna yung source of income mo. I-double check mo muna yung capacity mo. I-double check mo muna kung kaya mo na bang mag-handle ng isang mabigat na responsibilidad bilang tatay at nanay sa iyong pamilya. Amen? Bata pa na nag-asawa. Walang kamuwang-muwang, 18 years old, 20 years old yung lalaki. Mga minamahal, hindi pa po sila dependent o dependent pa sila sa kanilang mga magulang, umaasa pa sa magulang, nagtayo ng pamilya, nagkaanak ng 3. Ito na po yung problema. Mabuti kung yung bata pwede mong itali sa bakuran at kumain ng damo. Maghahanap ka ng panggatas, ng pang-diaper. Nakasabihin nyo, galit siguro si Kuya Jojo. Hindi po. Nagpapaliwanag lang po tayo, mga minamahal, para mabuksan yung isip ninyo. Nang pag-aasawa, hindi yan minamadali. Sabi nga sa akin nung isang preacher, mga minamahal, nung ako po yung bagong worker pa lang, bago ka mag-asawa, Brad, kailangan preacher ka muna. Ma-experience ka, karanasan ka sa paghawak ng gawain. Bago ka mag-asawa, kailangan makamayan mo muna ang mahal na pastor. Sabi ko mukhang mahirap ata yun, di basta-basta makalapit sa mahal na pastor. Everybody shout praise the Lord. Pero na-bless ako one time, dahil papauwi ng mahal na pastor, aalis na po sila, mga minamahal. Ako po'y nakatingin, kumakaway dahil papaalis ng mahal na pastor. Maya-maya bumukas ang bintana. Minamahal, tinawag ako, may kumakampay sa akin, ganun, mahal na pastor. Mga minamahal, pagtingin ko, wala namang tao sa likod ko. Amen. Sabi ng isang preacher doon, Kuya, takbo na, tawag ka ng mahal na pastor. Ako po'y nagmadaling tumakbo, minamahal. Dahil makalapit tayo sa mahal na pastor, napakalaking pribilehiyo po niyan para sa atin. Propeta ng Diyos yan, tao ng Diyos yan. Nanalangin para sa ating kaligtasan. Pagdating ko sa harapan ng mahal na pastor, walang sabi-sabi, inunat ng mahal na pastor ang kanyang kamay, ipinatong sa ulo ko, naramdaman ko yung grabing labig, grabing presensya ng Diyos. Amen, napuspos ako, mga minamahal. Sinara ng mahal na pastor ang pintuan, sila po'y umalis. Sabi ko, matagal ko ng design na ilehans ng mahal na pastor. Pero that very moment, mga minamahal, umaapaw yung kagalakan ko dahil yung asam ng puso ko ay ibinigay ng mahal na Panginoon. Yan po yung Diyos nating pinaglilingkuran. Sometimes, may mga prayers tayo pero hindi tinutugon ng Panginoon. Pero in the right time, in God's will, mga minamahal, kahit po yung simpleng hiling natin ay ibibigay isa-isa ng mahal na Panginoon, matuto lang tayong maghintay. Everybody shout praise the Lord. Nagkaanak sila ng 3. Ano pong nangyari, mga minamahal? Yung lalaki dahil batugan, irresponsableng tatay, iniwan ang kanyang pamilya. Hindi na po nila alam kung saan pumunta. Yung nanay, binuhay mag-isa yung kanyang mga anak. Naging single parent po siya. Nagtrabaho, naghanap buhay. Pag walang budget, nangungutang, mga minamahal. Nabaon yung nanay sa utang. Dahil sa gusto niyang mabuhay ang kanyang mga anak, mga minamahal. Amen? Pero dumating yung point na marami na siyang utang. Ano ang kanyang ginawa? Kumuha ng cutter, mga minamahal, yung may blade na matalim, linaslas ng pulso, yung liig ng kanyang 3 anak. Linaslas po niya, mga minamahal. Yan po yung uri ng tao, mga minamahal, na nabubuhay nang wala ng pag-asa. Linaslas niya yung liig ng kanyang 3 anak. Nung makita niya, mga minamahal, na patay na yung kanyang anak, tiyak niya na napatay, linaslas naman niya yung kanyang pulso. Mga minamahal, ang akala niya ay patay na siya, pagising niya, nasa ospital na siya. Pero patay na yung kanyang 3 anak. Paano pa niya ibabalik yon? Malaking problema yon. Paano niya pabubuhayin muli? Mga minamahal, yung naging problema, dahil nakita niya, nalaman niya na ang kanyang 3 anak ay patay, at siya po, mga minamahal, ang dahilan bakit namatay ang kanyang anak, mga minamahal, doon pa lang sa ospital, nasiraan na po siya ng ulo, mga minamahal. Hindi na po normal ang kanyang sarili. Yan po yung buhay natin noon as a Gentiles. We are living no hope. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, and living without God. Nabubuhay tayo ng walang pag-asa noon. Dahil tayo po yung mga Hudyo, ang kaligtasan ay hindi po para sa atin. Ang kaligtasan, mga minamahal ko, ay eksklusibo na para lang minamahal ko sa mga Hudyo.
Maliit ang tingin sa atin, mababa ang tingin sa atin ng mahal na Panginoon. Ang tingin sa atin noon ng mahal na Panginoon na isang aso lang. Isang aso lang ang tingin sa atin ng mahal na Panginoon. Basahin natin Matthew 15:22-28. Amen. Dito po sa Aklatang Mateo, Kabanata 15, talata po ay 22 hanggang 28. At narito, ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, "Kabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahirapang luba ng isang demonyo." Datapwat siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan na nagsasabi, "Palisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan." Datapwat siya'y sumagot at sinabi, "Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel." Datapwat lumapit siya at siya'y sinamban niya na nagsasabi, "Panginoon, saklolohan mo ako." At siya'y sumagot at sinabi, "Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso." Datapwat sinabi niya, "Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo at nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon." Amen. Nang magagayo sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo." At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Amen. Amen. O, di ba? Maliwanag na tayo po'y isang aso lang sa paningin ng mahal na Panginoon. Napakababa ng tingin sa atin noon ng mahal na Panginoon. Kasi yung mga Israelites, they are chosen people. Amen. Tayo, mga reject tayo noon. Kaya nga po, dapat maging thankful ka sa kaligtasan na binigay sa iyo. Huwag kang magmalaki, huwag kang magmayabang. Mapuno ka ng papuri at pagpapasalamat. Dahil basura ka lang noon, aso ka lang noon. Pero kinahabagan ka ngayon ng mahal na Panginoon. Yung grace ng Diyos ay in-extend ng mahal na Panginoon not only for the Jews, but also to the Gentiles. Kaya yakapin natin ng mahigpit. Huwag tayong mapagod, magpurit, magpasalamat sa mahal na Panginoon dahil ito'y habag lang ng Diyos. Awa lang ito. Sino ka para magmalaki at magmapuri sa Panginoon? Wala kang karapatan ni katiting. Wala kang karapatan magmapuri. Wala kang karapatan magmalaki. Dahil ang kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon ay kahabagan lang ng Diyos, biyaya lang ng Diyos. Amen? Ang sabi ng verse 22, mga minamahal, "And behold, a woman, a Canaanite," mga minamahal, itong Canaanite na ito, babae, ito po'y hintel, "came out on the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, the son of David, my daughter is grievously vexed with the devil." Siya po'y tumawag, humingi ng tulong sa Panginoon sapagkat ang kanyang anak ay demon-possessed, nahihirapan. In verse 23, "But he answered here not a word. And his disciple came and besought him, saying, Send her away, for she cried after us." Hindi po umimik ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nung request ng babae na pagalingin ng Panginoon ang kanyang anak na naghihirap dahil ito po'y demon-possessed, hindi nagsalitang Panginoon. Ang kanyang apostol, sinabihan sa Panginoon, "Palayasin mo ang babaeng ito dahil siya'y nakakaingay." Sigaw kasi ng sigaw ang babae, "Son of David, have mercy on me. Son of David, have mercy on me." Iyak ng iyak, sigaw ng sigaw ang babae. Ang Panginoon hindi umiimik. Sabi ng apostolos, "Panginoon, sawayin mo ang babae ito dahil siya'y nakakaingay." In verse 24, "But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." Sabi ng Panginoon, hindi ako pumarito para sa inyo. Ako'y pumarito para sa bansa ng Israel. Amen? Pumarito ang Panginoon to seek and save the lost, but not the Gentiles, but for the nation of Israel. Hindi pumarito ang Panginoon para sa iyo. Para sa mga Hudyo. Amen? Amen. Yun ang purpose para sa mga Hudyo. So verse 25, "Then came she and worshiped him, saying, Lord, help me." Makita mo, mga minamahal, yung faith ng Canaanites, even though na he's a Canaanites,
Hindi siyang reason bakit ang Panginoon bumaba dito sa lupa. Pero grabe yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya. At yung pananampalataya na yon, nung hintil na babae, nakita ng Panginoon. Nakita ng Diyos. Sabi niya, Panginoon, kahit rinireject na siya, sinasaway. Imagine, sabi ng malapang, hindi ako pumarito para sa inyo. Ako'y pumarito para sa mga Israelita. Siyempre, hintil siya. Amen. That is first rejection ng mahal na Panginoon sa kanya. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, kabagan mo ako, ako'y sasamba sa iyo. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Yun po ang sabi sa verse 25. Then he came, she, and worship him, saying, Lord, help me. In 26, but he answered and said, it is not meet to take the children bread and to cast into the dogs. Sabi niya, hindi pwedeng ipakain ng tinapay dahil yung hinihiling niya ay mabigat. Sabi ng Tagalog, mga minamahal, nang magkagayon sumagot si Jesus at sinasabi sa kanya, o babae, malaki. In 27 rather, mga minamahal. Datapot sinabi niya, oo, Panginoon. Datapot lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabing, Panginoon, saklolohan mo ko. In 26, at siya'y sumugot at sinasabi, hindi nararapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Sino ang tinutukoy na anak ng Panginoon ng mga Israelita? Sino ang tinutukoy na aso ng Diyos? Yung babae na Canaanites na isang hintil. Ganun ang tingin sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. But in this very moment, itong pagkakataong ito, na-change yung description ng mahal na Panginoon sa mga hintil dahil sa pananampalataya ng isang Canaanites. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi pwedeng ibigay ang tinapay sa mga aso. Everybody shout, praise the Lord. And verse 28, mga minamahal ng magkagayoy, datapot sinabi niya sa 27, oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang Panginoon. Ang sabi niya, Lord, oo, hindi kami Israelita, mahal na Panginoon. Kami isang aso lang, Lord. Parang ganun ang ibig na sabihin. Hindi kami Israelita, Panginoon. Hindi kami galing sa lipin ni Abraham. Hindi kami galing sa lipin ni Isaac. Hindi kami galing sa lipin ni Jacob. Kami isang hintil lang. Hindi kami Israelita. Kami aso lang sa iyong tingin. Pero sabi niya, Panginoon, kahit ang aso ay naghihintay na may mahulog na mumo mula sa dulang ng kanyang Panginoon. Amen. Na-touch yung puso ng Diyos, mga minamahal, dahil nakita niya, kakaibang babaeng ito. Ilang beses rineject ng mahal na Panginoon. Una, hindi ako pumarito para sa mga hindi lipin ng Israel. Pangalawa, tinawag siyang aso. Pero pursigido ang babae lumapit para makuha ang habag at awa ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kahit ang aso ay naghihintay na may mahulog na mumumula sa dulang ng kanyang Panginoon. Ang sabi ng verse 28, mga minamahal, nang magkagayoy sumagot si Jesus na sinasabi sa kanya, o babae, malaki ang iyong pananampalataya, mangyayari ayon sa iyo ang ibig mo. Gumaling ang kanyang anak mula sa mga oras na iyon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Tayo po ay rejected ng Panginoon. But because of unbelief ng mga Israelita, dahil sa kanilang hindi pananampalataya, dahil sa kanilang hindi paniniwala sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, they are broken off, they are cut off. Sila po ay pinutol, binali sila. Yung mga Israelita, mga minamahal na rason ng Panginoon, bakit siya pumunta rito sa ibabaw ng lupa, sila po ay pinutol ng mahal na Panginoon. That is because of their unbelief. Kahit po sila ay mga chosen people na, imagine ha, sila po ay pinili na ng Panginoon, pero rineject nila ang Diyos, sila po hindi naniwala, hindi po sinananampalataya, sila ay pinutol ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero tayo ng mga hintil, yung babaeng Canaanites, even though na she is not Israelites, pero yung kanyang faith, mga minamahal, ay talagang dedicated siya, gusto niyang kahabagan siya ng mahal na Panginoon, nakita ng Diyos ang pananampalataya ng Canaanites, i-bless siya ng ating mahal na Panginoon. In this very moment, mga minamahal, nahabag ang Diyos, binigyan ng Panginoon ang pagkakataon ng mga hintil na tumamasa ng biyaya at kasaganahan mula sa ating mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, Romans chapter 11:17 and verse 20. Tayo po ay aawit na sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Aklat ng mga taga-Roma, Kabanatay 11, talata po 17 hanggang 20. Datapot kung ang ilang sa mga sangay ng abali
At ikaw na isang ulibong ligaw ay sinasanib sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga, datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang magkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sabihin mo nga, ang mga sanga ay nakabali upang ako ay makasanib. Amen. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nakabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. We are grafted. Idinugtong lang tayo, mga minamahal. Sabi ng Biblia, tingin sa atin ng Panginoon, aso, wild olive tree, mga ligaw na ulibo. Ang tingin sa atin ng mahal na Panginoon. Research ko po, yung wild olive tree, merong olive tree na talagang itinanim. Pero mayroong wild olive tree na makikita mo sa kabundukan ng Israel, ang kanilang bunga ay mapait. Why? Dahil sila po ay wild olive tree. Mga ligaw silang ulibo, hindi sila original na ulibo. Kaya't ang kanilang bunga ay mapait. Pero yung original na ulibo, ang kanilang bunga, mga minamahal ko, ay matamis at kapaki-pakinabang. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Datapat kung ang ilang mga sangay ng abali, at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila, at ikaw ngayon ay naging bahagi nila mula sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Sabi ng Biblia, we are grafted because of their unbelief, dahil sa kanilang hindi pananampalataya, dahil sa kanilang pag-reject sa Panginoon, dahil hindi nila pagtanggap sa ating buhay ng Diyos, binalay sila ng mahal na Panginoon. At dahil sa kanilang hindi paniniwala, nagkaroon tayo ng pagkakataon upang maidugtong sa orihinal na puno, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, huwag kayong maging palalo. Huwag kayong maging mayabang. Instead na magpasalamat kayo, salamat Lord ng mga Israelita. Rineject nilang kaligtasan na dapat sana ay nauuko lang para sa kanila. At dahil sa kanilang pagtanggi, dahil sa kanilang pag-reject ng kaligtasan na dapat sana ay nauukol para sa kanila, nabigyan tayo ng pagkakataon, minamahal, upang tumamasa ng mabuting biyaya galing sa puno na walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng 18, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, tandaan mo, hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sino ang ugat na ito? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nabubuhay tayo dahil sa Kanya, nananatili tayo dahil sa Kanya, lumalago tayo dahil sa Kanya, tumatatag tayo dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpala tayo dahil sa Diyos. Karamdaman natin pinagaling dahil sa Panginoon. At hindi tayo pwedeng magmalaki dahil sabi ng Biblia, hindi ikaw ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat, minamahal ko, ang bumubuhay sa iyo. In verse 19, sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ikaw ay masanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya, nangabali sila, at sa iyong pananampalataya, nakatayo ka, huwag kang magpalalo, kundi matakot ka, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, serve the Lord with fear and with trembling. Matakot tayo. Mahalin natin ang kaligtasan ito na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, sapagkat ang kaligtasan ito ay habag lang, awa lang, biyaya lang ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, iawitan natin ang mahal na Panginoon. Masalamatan natin ang mahal na Panginoon. Lord, salamat. Salamat, mahal na Panginoon. Dahil sa pag-reject ng mga Israelites, dahil sa pagtanggi ng mga Israelita, tayo ng mga hintel, nabigyan tayo ng pagkakataon, minamahal, upang masumpungan ang biyaya at habag ng ating mahal na Panginoon. Isipin ninyong mabuti. Ano kaya ang buhay natin ngayon? Ano kaya ang kalagayan natin ngayon kung ang mga Israelita hindi tumanggi sa kaligtasan? Ano kaya ang kalagayan natin ngayon kung ang mga Israelita, mga minamalay na natiling magtiwala, magbigay papurit, sumamba sa ating mahal na Panginoon? Pero sa panahon niyon, mga minamahal, ipinahintulot ng Diyos na ang bansa ng Israel
ay tumigas ang kanilang puso upang ang mga hintel ay mabigyan ng pagkakataon na makasumpong ng kaligtasan at buhay na walang hanggang. Sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, salamat na may mga tao ginamit ang Diyos upang tayo maakay sa buong katotohanan. Tinuruan tayong magpuri, tinuruan tayong umasa, magtiwala, magbigay luwalhati sa mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos sa oras nito, minamahal. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Salamat, Lord. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mamagal, mahal na Panginoon. Jesus, salamat. Thank you, Jesus. Sabihin natin, salamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa dakilang hawak ng pag-ibig mo. Dakila, Yes, Lord. Dakilang mahal na Panginoon. dakila, Salamat, Lord, sa kaligtasan. Salamat na kami yung pinapagalan, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na kami gawin ang magkilala at Glory to Jesus. Dakila. Pag-ibig mo. Thank you, Jesus. Unawain natin mabuti ang mensahe ng awiting ito, mga minamahal. Napakaganda ng mensahe ng awit na ito. O Diyos, Salamat. nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat ng buhay ko. Naging ang mundo sa dakilang hawak ng pag-ibig mo. Dakila, 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 pag-ibig mo. Dakila, Yes, Lord. dakila, dakila, pag-ibig mo. Dakila, 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 pag-ibig mo. Dakila, Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, huwag tayong maging panalo sa ating sarili. Bagus magpasalamat tayo sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Hallelujah. Pag-ibig mo. Dakila ka. Hallelujah.
Kamo ay hawak mo lang. Salamat, biyaya mo, mahal na Panginoon. Awitin natin ang Diyos. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Dakila pag-ibig mo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon, minamahal. Pasalamatan natin ang kaligtasan na binigay sa atin ng mahal ng Panginoon. Start from the very beginning, we are separated from the Lord. Hiwalay tayo. Dahil hindi tayo Diyo, tayo hintil. We are living no hope. Imagine, nabubuhay tayo noon na walang pag-asa. Ngunit ngayon, puno-puno tayo ng pag-asa. Ang puso natin, umaapaw ang pag-asa. Dahil nakilala natin ang mahal ng Panginoon. Marami sa atin noon, wala na tayong pag-asa. Magulo ang buhay, walang kapayapaan, walang kagalakan. Magulong pamilya, hirap sa buhay, sa financial, sa karamdaman. Wala tayong malapitan, minamahal. Nakakapa tayo sa dilim. Dahil hindi natin kilala ang Diyos. Ngunit ngayon, minamahal, ang pag-asa natin sa Panginoon ang bumubuhay sa atin. Ang pag-asa natin sa Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan araw-araw. Binigyan tayo ng panibagong pag-asa ng Panginoon mula ng atin siyang makilala. Ang pag-asang ito sa ating mga puso, ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Dahil umaasa tayo kahit sa mga bagay na hindi natin nakikita. Katulad ng langit, hindi natin nakikita. Pero 100% sa ating puso, naniniwala tayo na may langit. Ang presensya ng Diyos, hindi natin nakikita. Pero damang-dama natin ang kanyang pag-ibig. Nabubuhay tayo sa pag-asa. Manalangin tayo sa mahal na Panginoon.